Naririnig niyo ba yung naririnig ko, mga boss? Dadaanan naman yung train. Kung may biyahe nga lang dyan, papunta Pilipinas, sumakay na ako dyan eh. Kahit abutin pa ng isang buwan yung biyahe, sasakay ako dyan, pambihira. Baka uwi lang ng Pilipinas ng mura lang ang pamasahe. Abo, sa ibang usapin yun. Mag-skip ng ng ads ko, mga boss, ha. Please lang, pakiusap. Kahit na sawang-sawa na kayo sa pagmumukha ko. Ay, napadaldal na naman ako. What's up, mga boss? What's up, mga boss? Check it. What's up, mga boss? What's up, mga boss? What's up, mga boss? Woo! Medyo mainit na, mga boss. Pero naka-winter jacket pa rin ako. Pambira. Ang init na, naka-winter jacket pa ako. Woo! Kasi alam nyo kung bakit? Alas 5 ng madaling araw ako pumasok, mga boss. Kakaot ko lang ngayong alauna. Ang lamig sa madaling araw, mga boss. Hindi nga, wala kang snow, pero malamig yung hangin. Mga boss, batiin ko muna kayo. What's up, mga boss? Kamusta po kayo? Nawa po kayo ay safe, mga boss, ngayong oras na to. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Sabado dito sa amin sa Canada. At alauna na ng hapon. At ayun nga, mga boss, pauwi na naman tayo. Wala akong part-time. Diyos ko pa. Dahil hindi ako naligo ang 2 araw, eto, hinahatching ako. Pinagmalaki pa yun, mga boss. Mga boss, ngayong araw na to, sa bahay lang ako. Wala akong part-time. Naimuta pa ako pambihira. Tinatawanan nyo na ako Tapos, mga boss, wala akong part-time ngayon. Kaya ako ay magpapahinga. Pero magtitiklop ako ng damit. Pahinga lang sa part-time, pero sa bahay may mga gagawin. Hindi pwedeng wala. Pakarate tayo ni Mrs. Hindi ko na pinakat sa inyo yung daan. Baka nagsasawa na kayo sa daan. Gusto nyo naman makita yung pagmumukha ko. Joke lang, mga boss. Peace. Kagabi, mga boss, kachat ko yung mga kaklase ko sa Pilipinas na yung iba ay nasa abroad na. Sabi sa akin nung isa na kabarkada ko na nagtatrabaho sa Pilipinas, Boss J, lagi kong napapanood yung vlog mo tungkol dyan sa buhay mo sa Canada. May naiipon pa ba kayong mag-asawa? Kasi dami niyong binabayaran. May mga sasakyan kayo, may bahay kayo, mahal lang cost of living dyan. Meron pa ba kayong naiipong mag-asawa? Diba? Yun ang tanong niya sa akin.
Bahay na ako mga boss. Pag-usapan natin yung mamaya. Diyan lang kayo mga boss. Huwag kayong aalis dyan. Magcha-charge ako ng camera ko. Let's go mga boss. Yung summer, dami kong gagawin mga boss. Oh, nagluto pala commander ko mga boss. Oh, paksiw mga boss. Paksiw na pata ng baboy. Yan ang mga gusto ko, yung mga pampahay blood. Hindi mga boss, pagka ganyang matataba yung pagkain, hindi ako gaano makain ng marami. Ang init na pakaramdam ko, tatanggal tong jacket ko. Ang init eh. Nakatakin pa ako mga boss ha. Pakulo lang akong tubig mga boss. Naririnig niyo ba yung naririnig ko mga boss? Dadaanan naman yung train. Kung may biyahe nga lang dyan papunta Pilipinas, sumakay na ako dyan eh. Malapit lang yan mga boss eh. Oo nga mga boss, sabi sa inyo, kung may biyahe lang dyan, pauwi ng Pilipinas, kahit abutin pa ng 1 buwan yung biyahe, sasakay ako dyan, pambihira. Makauwi lang ng Pilipinas ng mura lang ang pamasahe. Mahal ng pamasahe mga boss eh. Kaya yung mga nasa abroad, yung mga nasa Canada dito, palibasat napakalayo sa Pilipinas, mahal ang pamasahe. Hindi agad-agad makauwi. Kasi niaabot ng 3 taon, 4 na taon bago makauwi. Swerte mo na kung makauwi ka agad ng 2 years. Nang every 2 years makauwi ka. Ano na pagka kay may pamilya, marami kayo, tapos anak mo mga 3, 4, nakpo. Hirap umuwi mga boss. Pamasahe pa lang, talagang ubos na yung savings nyo. Ayun nga mga boss, ano? Nakatake na ko ng mga boss, kaya ako natatawa sa sarili ko eh. Ayun nga mga boss, ano, yung napag-usapan nga namin ng mga kabargado ko, yung kung meron pa daw ba kaming naiipon dito sa Canada. Mahirap ba daw mag-ipon ng pera sa abroad? Lalo na daw dito sa Canada. Mga boss, nasa sayo naman yun eh. Yung pag-iipon. Tulad nga na sinasabi ko, mahal yung cost of living dito sa Canada. Marami naman kayo napapanood dyan na vlog eh. Nakikita niyo yung about tungkol sa Canada. Hindi lang naman sa akin eh. Lalo sa city, mahal lang pamumuhay doon. Mahal lang rent ng bahay. Mahal lang bilihin. Maraming kompetensya sa pag-apply ng trabaho.
Kaya pag nasa city ka, hanggat maaari, huwag ka na kumuha ng sasakyan. Kasi sa city, meron ng train, merong bus, may taxi. Mga boss kasi, dito kasi sa Canada, mahirap mag-ipon talaga. Yun ang ito to, aminin ko sa inyo. Eto mga boss base lang to sa experience namin pamilya. At ayaw na din dun sa mga iba kong kaibigan dito na nakakwentuhan ko, nakakainuman ko. Siyempre, minsan, alam niyo na, relax din tayo minsan. Alam niyo naman tayo mga Pinoy, medyo mahilig tayo mag-video okay, konting shot. Pampa-relax lang ba? Huwag puro trabaho. At ayun nga, nasa sayo pa rin yun kung paano ka makapag-ipon dito sa Canada. Hindi lang sa Canada, pati sa ibang bansa. Basta nasa abroad ka, nasa sayo pa rin kung paano ka mag-ipon. Kasi, andyan yung tukso. Ano ba yung mga tukso yun? Hindi yung tukso sa babae mga boss, sa ibang usapin yun. Pambira. Ibig sabihin mga boss, yung tulad nung number 1 napakalaki ng gastos natin pagdating dyan sa tukso. Sugal. Sasabihin nyo sa akin, hindi Boss G, wala namang sugal dyan, wala namang sabong dyan, wala namang tongit dyan walang mahjong dyan sa Canada. Meron mga boss. Yung sabong, meron ditong online sabong. Alam niyo yun sa Pilipinas, merong online sabong, di ba? Isa yan sa tukso sa'yo. Pangalawa, dito yung casino. Marami dito mga online casino. Pangatlo, yung alam niyo na, yung pinagbabawal na bisyo. Marami dito niyan. Pag na-impluwensya ka ng ibang tao na gumagamit niyan, pag may hina-control mo sa sarili mo, yan, isa na yan sa magpapabagsak sa'yo, hindi ka makakapag-ipon. Dahil natututo ka na magbisyo. Kaya, para sa akin mga boss mas maigi pa rin kung ikaw ay first timer na mag-a-abroad. At, gusto mo makaipon, sa Pilipinas pa lang, mag-open account ka na dun. Malaki may tutulong sa'yo nun. Para pagpunta mo ng abroad, bukod yung savings mo, kung saan nasang bansa ka, at bukod yung savings mo sa Pilipinas, na nag-open account ka bago ka umalis ng Pilipinas. Maghulog ka dun, every paycheck, every month, kung nasa abroad ka. Sigurado 100% makakaipon ka. Hindi mo magagalaw yung mga boss. Hindi mo magagalaw. Napaka-imposible na. Siguro gagamit ka na ng alam niyo na, authorization. Para may tao mag-withdraw ng pera mo sa Pilipinas. Bibigyan mo siya ng authorization na withdrawin yung pera mo. Isa yon sa pwede mong magawa pag talaga kailangan mo yung pera sa Pilipinas. Pero kung hindi ka gagamit ng mga ganon, hindi mo magagalaw ang pera mo. Makakaipon ka talaga. Para ano man ang mangyari sa'yo, pag uwi mo ng Pilipinas, hindi ka man pala rin sa abroad, may pera ang dudukutin para pansimula mo. Kung gusto mo magnegosyo, o bata ka pa, o ayaw mo na mag-abroad, pagod ka na, sawa ka na sa pagmumukha ng employer mo. Pisyo, joke lang mga boss. May pera ka, may pangsimula ka. Kasi yung ibang nakakausap ko kasi, sabi nila, mag-a-abroad lang sila para makapag-ipon. Dahil gusto nilang magnegosyo sa Pilipinas. So, mag-a-abroad sila. 5 taon. Minsan, diretsuhan, hindi sila uuwi. Iipunin lahat ng pera. Magtitiis doon. Konti lang ang gagastusin. Titiisin nila yon. O, pag uwi ng Pilipinas, may pera silang malaki. Magninegosyo sila ngayon. Yun yung ginagawa ng iba nating kababayan. Hindi sila nagtatagal sa abroad, nag-iipon lang, tapos uwi ng Pinas, magninegosyo. Yun namang iba, talagang dito na nagpo-for good sa ibang bansa, tulad ng Canada. Yung iba nating kababayan, mas gusto nila dito sila mag-for good, dito sila mag-retired. Kasi dito, libre nga naman yung
Pagpapagamot, libre yung opera, panganganak, halos libre pagdating sa kalusugan mo. May bayad yung gamot pero hindi naman ganun kamahal. Yung mga iinumin mong gamot after ng operation mo, ano naman pinagawa mo sa ospital. Excuse me mga boss. Kahit pa paano, nandito ka sa Canada, may afford mo, kaya mong bumili ng gamot. Hindi tulad talaga sa Pilipinas, mga boss, sa totoo lang. Kung nag-start na ako mag-vlog nung last year na uwi namin, 2 years ago, hindi naman ganun kalaki yung budget namin nung umuwi kami para maging allowance namin doon. Alam mo yung, meron akong hawak na 1,000. At ibibili ko ng gin bilog. Mahal na pala yung gin mga boss. Yung 4 kantos, mahal na pala yun. Yung 1,000 ko mga boss, konti lang yung nabili ko. Alak lang yata, tsaka yung konting pulutan, tapos konting mga sitsariya. Yun na yun. Dahil ang mamahal ng bilihin sa atin. Pag nasa Pilipinas ka talaga, ang hirap magbitaw ng pera eh. Parang hinayang na hinayang ka na eh. Yung mapanood yung mga ganitong content, katulad sa akin, yung tungkol sa pamumuhay dito sa ibang bansa, sa Canada. Kahit pa paano, nagkakaroon kayo ng idea, nadadagdagan yung idea nyo na, dapat ganito pala ako. Kaya, yung pag-abroad naman, talagang, paano ba? Kasi para sa akin, parang, tayo kasi yung gumagawa ng kapalaran natin eh. Pero sa kabilang banda, totoo din yung swerte-swerte. Minsan hindi ka swerte sa naging employer mo. So, uwi ka ng Pilipinas. Hindi ka sinuwerte dahil salbahay yung amo mo, nananakit, ganyan. Lalo sa Middle East, di ba? Hindi maganda yung napuntahan mong pamilya na pinagtatrabahoan mo, yung mga amo mo. Pero pag uwi mo ng Pilipinas, pagbalik mo ulit ng abroad, panibagong employer, sinuwerte ka naman. Ganun lang ba? Hindi naman dapat sukuan eh. Subok ulit. Wala namang mawawala sa'yo. Yun nga lang, talagang minsan kapag nakaranas ka na talaga ng napakasakit para sa'yo na hindi mo makakalimutan yung nangyari doon sa'yo doon sa bansang yun, parang ayaw mo nang bumalik eh. Gugustuhin mo na lang na magtrabaho sa Pilipinas dahil doon sa hindi mo kinaya, hindi mo nasikmura yung pinagagagawa sa'yo ng employer mo. Hindi natin sila masisisi mga boss. Respetuhin natin yun. Sa akin kasi, opinion ko lang yun. At naibahagi ko lang yun sa inyo. Yung tungkol sa kung meron pa ba kaming naiipon dito sa Canada. At yun nga mga boss, medyo kumilimlim Sa atin kapag kulimlim, uulan, di ba? Pakita ko sa inyo. Kanina napakasanting ng init mga boss. Huwag kayong mag-skip ng ads ko mga boss Please lang, pakiusap. Panoorin nyo din yung ads. Bago ko pala makalimutan, maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa mga nag-follow po sa akin sa Facebook page at sa TikTok. Maraming salamat po talaga sa inyo. Lalo na po sa TikTok, maraming salamat po sa inyo sa mga bago pong nag-follow sa akin. At nagpapasalamat po ako ng malaki dahil pinalo nyo po ang aking TikTok account at sinubscribe nyo rin po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Pero taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Kung alam niyo lang po kung gaano po kasaya ako na nakakita ko na nadadagdagan yung aking mga subscribers at dumadami yung aking viewers. Napakasaya ko po. Mas lalo po akong ginaganahang mag-vlog, gumawa ng content at kahit papano magpasaya sa inyo. Sana napapasaya ko kayo mga boss. Sana kahit konti.
Kahit na sawang-sawa na kayo sa pagmumukha ko. Sana mga boss, kahit konti napapasaya ko kayo. Kahit si Boss G, puro kalokohan. Puro kalokohan ba ako? Hindi naman. Palatawa lang ako mga boss. Kasi alam niyo ng buhay mga boss eh. Ang buhay natin sa mundong ibabaw na to. Lalo na sa mga nangyayaring kung ano-anong mga peste ya. COVID na yan. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ay, napadaldala naman ako. Hindi natin hawak ang ating buhay kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya nga, lagi ko sinasama sa aking vlog na sa umpisa pa lang ng vlog ko, kinakamusta ko na kayo. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan ngayong oras na to. Kasi kahit sa ganung paraan man lang mga boss. Ano mga boss? Maraming salamat sa inyo mga boss sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to. At sana huwag kayong magsawang manood. Pagtiyagaan nyo itong pagmumukha ko. Ganito na to mga boss eh. Kayo na lang mag-adjust. Maraming salamat sa inyo mga boss Sana lagi kayong manood. At huwag nyo akong iwanan. Sana dumami pa kayo na manood sa akin mga boss. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po tayo palagi. At wag po natin kalimutang magdasal. Yun lang po ang ating sandata sa buhay na to. Okay mga boss. Mag-iingat po tayo palagi mga boss. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.